Hi, Manong Ted, DJ Chacha, magandang umaga po. Puwede ho bang makakuha lang po ng impormasyon mula po mismo sa inyo, ito pong ginawa ng mga kagawad ninyo nung pong pagsalakay sa isang bodega at factory ng sigarilyo diyaan sa Mexico, Pampanga, please? Tama yun, Manong Ted, no? Nagkaroon po tayo ng raid sa isang parang compound, no, sa Mexico, Pampanga. Pero ang pangunang impormasyon kasi, Manong Ted, ay mga smuggled na sigarilyo, no? At in the process of serving nitong ating letter of authority na sign po ni Commissioner Ariel Pomoceno, doon lang po natin natuklasan na meron po silang ginagawang manufacturing processes at talaga pong industrial yung kanilang mga kagamitan, no? Dito po pumasok ngayon yung ating pakikipag-ugnayan sa PNP-CIDG, pati na rin sa lokal na pamahalaan ng Pampanga sa kanilang barangay. At doon po natin nakumpiska ito pong mga grabe pong dami, no, ng mga sigarilyo, pati po yung mga machineries na paggawa ng sigarilyo, mga peking BIR stamps, pati na rin po yung iba't ibang mga kaha, no, ng mga sigarilyong kanilang ginagawa sa lugar na ito. Opo, peking BIR stamp. So na-confirm na po iyon na ang mga supposed to be nga po ay mga stamp na nagpapatunay na taxpaid yung kaha ng sigarilyo ay peke. Tama yan, Manong Ted, no? Yun po ang ating natuklasan dito. At yung kanilang machinery, Manong Ted, ay malaki, no? Kaya po siguro maglabas siguro ng mahigit 5 kaha, no? 500 kaha per hour, no? Base sa ating computations. Ganun po kalaki ang operation sa compound na ito. In fact, nung nag-serve po tayo ng LOA, ay nagtangka pa pong mag-dispose, no? May mga sinusunog pa po silang mga sigarilyo sa likuran ng compound, siguro sa tangkang pagkuble, no, or pagtatago ng mga ebidensya. Sino po ang may-ari ng compound, attorney? Tukoy naman po ang identity nito, Manong Ted, no? But I hope you understand for now, sa utos na rin po ng ating kapulisan, no? Hindi po muna tayo maglalabas ng detalye kasi I understand meron pa po sila mga follow-up na operation. Pero tukoy po yung may-ari nito, tukoy din po yung 6 na Chinese nationals na atin pong na-detain at nadatnan dito, at mahigit 50, no, na Filipino employees na kasamang nagmamanufacture ng mga sigarilyo. Okay, 6 po na mga male Chinese ang nahuli doon sa lugar kasama ng mga Pilipino na mga manggagawa. Yung 6 po na mga Chinese, nasa na po ngayon? After po ng ating pagsaserve ng LOA, nag-turn over po tayo ng mga na-apprehend nating individual sa PNP-CIDG. Sa pagkakaalam ko po, prinoseso po nila ito at sila po ay may mga kaukulang kasong isasampalaban sa mga individual na ito. Opo, ito hong mga Chinese na ito, ano pong balita natin? Ito ba ay mga talagang purong Chinese po ito? Ito ho ba ay nakausap na po ng inyong mga kagawad para malaman natin kung ang lawak ng kanilang operasyon? Nakita ko po sila, Manong Ted, no, personal, at sinubukan ko rin pong kausapin. Kaya lang po, hindi po talaga nakakaintindi ng English, no? Pinaubayan po natin yung investigasyon sa ating mga kasamahan sa PNP-CIDG upang sa patuloy pang operasyon dito. Pero hindi po sila nakakaintindi ng English. Talaga pong purong Chinese ang kanilang salita. So, pero lumalabas na sila ang promotor nito na naman. Paano nila mabibigyan ng instruction yung mga Pilipino manggagawa nila? May interpreter? Parang meron din tayong nahuling ganun, Manong Ted, no? Siya po yung parang tumatayong translator at interpreter sa mga Chinese. Pag tinignan niyo rin po kasi yung mga makinarya, no? Chinese characters po yung nakasulat dito. Talaga po sila po ang in charge sa pagpapatakbo ng mga makinarya. At yun po yung dinatnan nating scenario doon, no? Na sila po yung parang yung mga Filipino workers po natin, sila po yung nagpapak, sila po yung nagbubuhat, nagkakarga sa mga truck. At yung nagpapatakbo ng mga makina ay yung mga yung mga Chinese national. Saan galing yung tobacco leaves? Sa kasalukuyan, Manong Ted, yan ay pinapatest po natin, no? Napakaganda po ng puntong yan dahil mahalaga pong malaman natin kung ito po ba ay dinadaan o ini-import at dinadaan sa ating mga port kasi dapat po mahuli po natin yan. Pero dun sa ating pong dinatnan, Manong Ted, madidescribe po natin
yung pong mga brands na na-apprehend po recently, no, dun po sa Batangas, pati po ng ating HPG, Mm. pare-pareho po yung nakikita nating brands, no. So, pwede pong yung pagkaka-package dito po locally po ginagawa. Pero ito po mga raw materials po nila, yan po ay tinutukoy pa po natin. Meron naman po pamamaraan Mhm. sa pakikipagtulungan ng mga tobacco companies dito, no, upang matiyak kung ito po ay local or imported po. Okay, so itong mga brand Mighty, ang alam ko may itong Mighty local ito eh. Mayroong HNP, Playboy, and Carnival. Ito ho yung mga brand, tama po? Tama po, Manong Ted, no? Pero mabanggit lang po natin, kumbaga po parang iba-iba pong mga packaging materials na nakita po natin doon, no? Mm. So, kung ano po yung brand na gusto nilang gawin, i-manufacture, iba't ibang mga pakete po yung dinatnan natin sa compound. So, yan po mga binabanggit niyo. Ilan po yan sa ating mga nakita pong mga brand? Opo, sige. So, ano po ang disposisyon ngayon dito ng gobyerno? Una, doon po sa lugar, yung bodega at saka yung factory. Opo, at yung mga sigarilyo na kumpiska. Paano po? Mag-a-apply yung ating anti-economic sabotage law dito, Manong Ted, no? Under the premise, of course, na itong mga raw materials natin ay imported, no? Tandaan po natin, ang tobacco products po ay papaloob dito sa batas na ito, no? Mm. At yan po, no? May kaukulan na pong mga penalties yung mga yan. Again po, kapag na-breach po natin yung 10 million threshold under the law, ay automatic condemnation po yung magaganap dyan, no? Sisirain po ang mga kagamitang ito, pati na rin po yung mga tobacco products, no? So, magiging depende pa po yan, Manong Ted. Again, under investigation pa po ito. But that's a scenario, no? Kumbaga kapag na-establish natin na imported po ang mga raw materials na ito, mag-a-apply po yung ating anti-economic sabotage law. Aside from yung other penalties at violations pa po nila, no? Meron din po silang exposure sa BIR, patungkol dun sa mga BIR stamp, yung kawalan din po ng mga markings, no, health markings sa sigarilyo, violations din po yun. So, we will finalize po yung appropriate charges talaga kapag na-determine na rin po natin yung pamamaraan ng importation, kung importation man, or kung local man yung mga tobacco products na ginamit, may pananagutan pa rin po sila sa BIR. Opo. Meron ba kayong estimate dito hong operasyon ninyo dyan sa Mexico, Pampanga, more or less kung magkano yung halaga ng mga nasabat na sigarilyo na gawa na? Pag pinagsama-sama po natin, Manong Ted, kasama po yung mga equipment, almost 400 million po yung halaga po nito, no? Again, industrial yung kanilang mga kagamitan, meron pong napakalaking generator doon, no? Bukod pa po doon sa mga hindi pa po nakapack na mga sigarilyo, all in all po, kasama po yung mga equipment, almost 400 million po yung halaga po nito. Opo. Kapag hubag ganito, may pananagutan yung LGU, si kapitan ng barangay, kasi nga hindi nyo humatukoy sino ba may-ari nito, may malaking pabrika ng sigarilyo sa iyong lugar, parang hindi mo alam na may ganitong mga pangyayari. Mga ganun pong usapin, attorney? Siguro at this point, Manong Ted, magre-reserva na lang po kami ng komento dyan. No? Okay. Kaya Opo. ipapaubaya po natin yung mga findings na yan sa CIDG. Kasi meron din po silang operations na ginagawa doon. No? At Opo. din po sa initial na investigasyon, patuloy daw po yung kanilang pagsusunog, no, ng mga waste products nila, siguro para makaiwas sa ebidensya. So yung mga ganong bagay, no, normally, dapat alam po ito sa ating lokal na pamalaan na kung merong ganyang patuloy na nagsusunog, yung operasyon na ganyang kalaki. At meron din po kasi siyang katabing mga establishmento, no? May mga resort po siyang katabi na I'm sure nabubulabog ng kanilang operasyon at ng kanilang pagsusunog. So, under normal circumstances, Manong Ted, dapat po alam po yung mga ganitong activities sa ating local government. Opo, sige po. So, sir, maliban po kasi dito, meron na hong mga nasabat pa, di ba? Ang highway patrol. And sabi nga din po, kaninyo, no, para may kaugnayan dito sa pabrikang ito, yung ilang mga nasasabat based on doon sa mga brand. Kayo po sa customs, so far ho ba ano ang inyong napag-alaman na? Sa usapin ng yung pong mga Chinese na made na mga sigarilyo, yung klaro, na puslit, tapos meron pa hubang iba pang mga pagawaan maliban sa Pampanga?
Well, Manong Ted, magmula po nung nagkaroon ng apprehension sa Batangas, no, pati rin po yung sa Valenzuela, talaga pong nagbigay ng utos si Commissioner Ariel na tingnan yung ating mga ports, paano nakalulusot ang mga ganitong brand nang wala man lang pong impormasyon. No? So talaga pong mahigpit na nakabantayan. Pero makikita po natin kung tutugma po no, yung teoryang ito, kung locally manufactured at packaged po ang mga sigarilyong ito, talaga pong hindi mahuhuli sa mga ports natin ang mga ganitong mga kaha, ang ganitong mga master cases, kasi nga po locally ginagawa. Yung pong pagkakalagay nitong mga to sa mga container van, sa mga container truck, yun po siguro ang kanilang pamamaraan no, upang magkaroon siya ng semblance ng parang legitimacy no, dahil nasa loob po ng container. But again po, sa ating pagbabantay, hindi po talaga dumadaan ang mga ganitong brand sa ating port. So that being said, Manong Ted, at considering yung volume po, no, tingin po natin baka po may chance talaga may iba pa pong sources ng mga ganitong sigarilyo. Isa lang po siguro itong ating nadatna dito sa Mexico, Pampanga, ng mga ganitong industrial manufacturing ng mga pushlit na sigarilyo. Okay, sige po. So muli kami makikipag-ugnayan po sa isyong ito sa magiging aksyon nga po ng inyo pong bureau, katuwang ang ilang pang agencies para po sa kaukulang informasyon na unawaan natin yung ngayon po ay hindi pa kayo makapaglalahad ng mga karagdagang informasyon kasi nga po baka masunog ang mga susunod pang operasyon. May pahabolang tanong si Chacha po. Mukhang talagang siya interesado po dito sa mga sasakyan na ito. Yes po. Attorney Chris, bago po yung sasakyan ng mga diskaya na i-auction po muli, tama po ba, confirm na po ba ito na yung 1.1 billion pesos na halaga ng sigarilyo sa Batangas, yun daw pong asawa ay konektado sa BOC? Confirm na po ba itong balitang ito? Ito pong impormasyon na to, DJ Chacha, no? Patuloy nating inimbestigahan yan. Nakapag-issue na po tayo ng kaukulang show cause orders at relief orders no? Sa individual na ito. But again, meron po tayong due process na kailangan i-observe. Ang mako-confirm po natin is that isa pong kawani ng BOC, ang kanyang asawa po no, ay involved sa isang trucking business na doon po natin nakita no, itong nahuling mga sigarilyo. No? Again, very early at this stage, nag-issue na po tayo ng kaukulang show cause at relief orders upang mabigyan naman sila ng pagkakataong ipaliwanag no, yung kanilang partisipasyon. In this case po, no, para lang po maidugtong na rin po natin sa diskusyon natin with Manong Ted, yun naman pong pagkakamanufacture ng sigarilyo ay nangangahulugang hindi po dumaan sa importation. No? Itong mga nakapack na mga sigarilyong ito dahil nga po locally manufactured. But that being said po, patuloy po nating iimbestigahan yung ating mga kawani, yung kanilang involvement dito kung meron man at kanilang mga may bahay. No? Upang sa gano'n, no, makaiwas tayo sa mga ganitong pagkakalugi ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng mga fake at mga locally manufactured at packed cigarettes na hindi po nagbabayad ng kaukulang buwis. Di pa naman po tapos yung investigation nyo. Pero kamusta po? Yung empleyado po ba ay naka-relieve ngayon? Preventive suspension? Ano pong status niya? Ngayon po ay nag-issue tayo ng relief order no? At pati na rin ng show cause upang siya ay makapagbigay ng paliwanag sa pangyayaring ito. No? Again, ang trucking business allegedly ay sa kanyang asawa at yung kanyang posisyon naman po ay wala naman pong kinalaman sa proseso ng importasyon. At dahil nga po dyan, wala rin po itong ugnayan doon sa locally manufactured cigarettes. No? But again, lahat po ay idadaan natin sa tamang proseso, imbestigahan po natin yung ating empleyado, titiyakin po natin no, kung meron ba siyang pananagutan dito sa mga nangyaring pagkakahuli no, ng mga sigarilyong ito sa Batangas. Kasi December 31 po ito nangyari, kung di ako nagkakamali, attorney. Gaano po katagal bago makumpirma kung talagang may kinalaman siya? Kasi kahit pa asawa niya, yung may-ari ng trucking, kung taga-BOC po iyon, mga gaano pa katagal po kaya iyan? Magdidepende rin po kasi ito sa findings doon sa nahuling sigarilyo, Dili Tata. No? Again, yung po kasing kanyang pagkakaugnay sa Bureau of Customs, yung kanyang posisyon ay wala namang koneksyon sa sa importation process. Ano po bang posisyon nito, attorney? Anong posisyon para lang po klaro din sa amin? Sa ngayon po, ang pagkakaalam ko po nasa customer care siya, no. Kumbaga po siya po yung sumasagot kapag may mga tawag yung ating mga stakeholders, yung ating mga iba pa pong mga ang ating publiko, no. Yun po yung kanyang posisyon at hindi po ito engaged doon sa importation process. But again, dahil sa ating na-establish, no, wala rin po itong
kinalaman kung sakasakali pong totoo yung ating teorya na ito po ay mga locally manufactured na cigarette po. Okay, sige po. Mag-aantabay po kami kung kasakali po. Pero ito nga po, puntahan natin. Nag-anunsyo po ulit ang Bureau of Customs ng panibagong auction dito po sa natitirang 10 luxury vehicles ng mag-asawang Diskaya. 8 yata dito ang kina Curly at Sarah. Kasama na po dyan yung Bugatti Chiron. Kailan po ito mangyayari ulit? At inaasahan na po ba natin, ibababa ba natin yung presyo para kahit papano maibenta na talaga itong mga sasakyang ito? Tama yan, DJ Chacha, no? Ito po ay gaganapin sa February 11, Wednesday, 10 o'clock a.m. sa Situation Room, ground floor ng Ocom Building sa Port of Manila. Tama po kayo, binaba po natin yung mga presyo dito, no? At maipaliwanag ko lang po na mabilis. Maalala po natin, tayo po ay nagsabi, no, na tatanggap po tayo ng mga direct offers para po dun sa dalawang hindi nabenta mga sasakyan, pati na rin po dun sa Bugatti. No? Kaya lang po, meron po kasi pinatutupad ang ating commissioner. No? Ito po yung IAM, ito po yung Integrity, Accountability at Modernization. At base po sa standard niya ito, mas minabuti po niyang idaan na lang po sa public auction ang mga sasakyang ito dahil ito po yung pinaka-transparent nating prosesong ginagawa ngayon, no, upang ma-dispose sa mga sasakyang ito. So within the bounds of the law, dun sa pag-determine ng floor price, doon sa presyo, yung pong ating pagkoconduct naman ng auction ay compliant pa rin doon sa ating existing issuances ng Bureau of Customs. Kung kaya sinama po natin yung dalawang hindi nabenta na mga Diskaya, pati po yung dalawang Bugatti at yung pong 6 pa pong natitira, no, ng mga sasakyan ng Diskaya na nagkaroon na po ng certificate of finality ang forfeiture in favor of the government. So there's a total of 8 cars na up pa rin for bidding. Bigyan nga tayo ng sample po kung gaano kalaki yung bawas presyo. Baka may mga nakikinig sa atin yan na interesado ang bumili. Halimbawa yung Bugatti Chiron, magkano po siya ibinenta noong nakaraan at ngayon dito sa panibago, yung floor price, magkano na lang po? Yung Bugatti Chiron, no, ito pong yung pong year model na 2017, bumaba na po ito ng 149 million mahigit, no? Yung isang Bugatti naman po, ito naman po yung 2019 model, ito naman po ay nasa 160 million, no? Kung maalala po natin yung Rolls-Royce po, no, na hindi po nabenta na nasa mga 30 plus million mahigit ng huling auction, ngayon po ay nasa 29 million mahigit na lamang po. At yun naman pong Bentley Bentayga na hindi rin po nabenta ng nakaraang auction. Magkano na lang po? 11 million na lamang po mahigit. Ayos. Yung mga interesado, kami siguro kahit magtrabaho ng 50 years, hindi namin kaya to, attorney. Pero kung sakali po ulit, wag naman sana, kung sakaling hindi pa rin po mabili itong mga sasakyang ito, ano na po mangyayari sa kanila? Well, at present kasi, DJ Chacha, no, gusto pang gawing mas transparent ni Commissioner Ariel itong magiging proseso ng direct offer, no, dahil alam naman natin, no, hindi kagandahan ang perception sa ating ahensya. Dahil dito umiiwas rin tayo sa mga posibleng kilos, no, na maaaring pagdudahan kagaya ng itong direct sale, no, dahil baka isipin na inaareglo or meron tayong pinapaborang mga individual na magsusumite ng kanilang mga offers, no. So dahil nga itong ating public auction, medyo napaperfecto na rin natin yung proseso, yung pag-live telecast nito, yung pagko-cover nito, yung pagpa-publish nito, ay minabuti ni Commissioner Ariel na idaan na lamang po muli sa public auction at yung pagbaba ng presyo ay pasok pa rin naman po, no, sa mga mandato ng ating COA pati ng mga issuances ng Bureau of Customs. Ayun nga, yung Bentayga, ano ba banggit no, 11 million na lang daw. Pero sir, tama po no, nasa pangangalaga din po ng BOC ito nakaraan na nasa bat ng mga sasakyan na iniuugnay po kay Zaldico. Kung hindi po ba sila makakapag-provide ng mga papeles para sa sasakyan, it will be up for auction din katulad ng Diskaya cars? Well, again, no, ang papasok po dyan kapag po naging final na yung forfeiture order ng Bureau of Customs, kapag hindi po nila napatunayan yung pagbabayad ng customs duties and taxes, isa po ang auction sa mga remedies na pwedeng gawin po ng Bureau of Customs, no? Under Customs Administrative Order 3-2020, andyan po yung pag-auction, yung pagdodonate, yung paggamit po ng BOC, at yung pong condemnation. No? But again, ang inclination po ni Commissioner Ariel ay i-convert into revenue. So, ang masasabi po natin dyan, kapag po naging final ang order, yung remedies po under 3-2020, including auction,
ay pwede na pong i-avail ng Bureau of Customs. Okay, sige po. So ito hong mga Bugatti as is where is na ito, babaksak nyo na po ang presyo kasi hindi na nga umaandar. Sa pagkakaalam ko, Manong Ted, isa lang po yung hindi umaandar, no? O, umaandar pa po yung isa. At gaya po nung pinangako ko nung huli, nagpadala po ako ng mga letraso sa inyong staff na pagpapatunay na hindi po ito nabaha, no? Okay. So yun po yung kondisyon nitong dalawang Bugatti ito. Nagpadala kayo ng picture. Paki-check nga staff kung may picture na naipadala sa atin kasi parang hindi ko na sila yan. Anyway, sige po. So muli kaming tatawag sir dito po sa magiging resulta ng inyong pong bidding na ito o auction, and we sincerely hope na ito po inyong ma-dispose kasi sayang po yung pera habang umuusad po yung panahon. Meron pong depreciation kasi mga auto po ito. Ano po, attorney? Salamat po sa pagkakataon, Manong Ted. At para makumbinsi po talaga kayo, meron po tayong public viewing February 5 to 6, no? Pwede niyo pong silipin ang mga Bugatting ito upang makita talagang hindi po ito nabaha. Okay, sige. Pwede ba silip lang kahit di bibili? Oo, makasakay lang. May ambag naman tayo dun eh. Mahirap na, baka mapicturean tayo doon. Kung sakali. Sige po. Mag-trending ka pa Kaya na wala nga. sa lugar. Sige. Attorney, salamat po na marami. Attorney, thank you po. Salamat po muli sa pagkakataon. Magandang umaga po. Salamat na marami. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!